This is Bungo! This is Booms! Anyway, pag-uusapan ulit natin si This is Lance! No? So, may sinabi si Ma'am Lance. Ang ating mahal na si Ma'am Lance. Sabi dito, gusto kong komentan ito. Sabi niya gano'n, gayahin niyo si Lance karespe-respeto. Sabi niya, maging ako po mismo ay hindi rin nakaligtas sa pambabastos. Tapos sasabihin ng iba dyan, sa ibang babae, wala rin pong sense. No? Hindi ko po mako-consider na achievement yung pagtaas ng followers kung may mga kababaihan naman na ibinababa para lang may maitaas. Hindi po ako masaya na may kapwa babae na binabash, kinukumpara o minamaliit gamit ang pangalan ko. Sabi niya ganun. Women do not have to fit one image to deserve respect. Hindi kailangan educational creator ka, mahinhin, conservative o tahimik para masabing worthy kang respetuhin. A woman can be confident, impressive, feminine, strong, matalino, creative, o simply comfortable being herself by posting photos, dressing in a certain way, or expressing themselves online. The way we dress is never an invitation for disrespect. I disagree dito sa part na to. Hindi, in a way, no? Oo naman, oo. In a way, oo. Pero hindi sa lahat ng oras, hindi siya invitation for disrespect. Kasi meron talagang, sa ayaw, Ma'am Lance, sa ayaw at sa gusto natin, meron talagang mga nag-thirst trap eh. Yung talagang sinasadya nilang ganyan, magganyan para mang-akit. Hindi naman tayo inosente, siguro. Kahit mabait ka naman siguro, alam mong may mga ganun talaga. Mali sigurong sabihin na, never. Kasi meron talagang gumagawa niyan. For example, no, yung mga sexy star, kailangan nila magdamit nito para, para tangkilikin sila eh. 'Di ba? Sinasadya nila 'yan eh. Para pagpantasyahan sila eh. At 'yon, invitation for disrespect 'yon. Siguro ang word lang dito ni Ma'am Lance yung yung never. No? Siguro maganda sinabi niya dito, no? The way we dress, hindi naman nangangahulugan na invitation yun for disrespect. Yun, pero yung sasabihin mo never, maraming gumagawa niyan. 'Di ba? Yung mga streamer, actually sometimes, no, kahit hindi naman siguro tanga yung streamer na yun, na hindi naman pinapanood yung nilalaro nyo, kundi yung itsura niya lang ang pinapanood sa kanya. 'Di ba? Kasi sige, pagpatuloy mo natin, hindi babae, hindi ang aming kasuotan ang dapat pinababago para itrato ng maayos. Ang pag-iisip po nyo sana ang ayusin. Ganito kasi, no, yung pagiging manyakis kasi, ganito, no, hindi yan magandang ugali. Pero laging nandiyan yan. Hindi natin mapipigilan ito eh. Yung pag-iisip nyo sana ang ayusin. Sorry, Ma'am Lance, super love kita, super gusto kita. Pero may pagka-woke kasi itong na to eh, itong pag-iisip na to eh. Wala tayo kasi sa fairy tale na isang snap natin, huwag kayo mag-isip ng manyak. Lahat yan, hindi mag-iisip naman. Hindi ganun kasi eh. Di ba sometimes, kailangan din natin isipin yung kung paano gumagalaw ang tunay na mundo. No?
Agree naman ako dito na ang pag-iisip po ang sana ayusin, pero hindi talaga ito ma-achieve eh. Parang ganito yan, ano? Sana sa mundo wala ng gera. Sana kapayapaan, magbigayan tayo lahat. Ako, agree din ako doon. Gusto ko din yun. Sino bang ayaw ng ano? Ay, sino bang gustong magkaroon ng gera? Pero andyan na kasi yan eh. Kaya ang gagawin natin, tayo na siguro mag-a-adjust sa mundo. Darating yan, siguro simulan natin sa sarili natin, unti-unti yan, no? Pero hanggang ngayon, habang punong-puno pa tayo ng masasamang tao, hihintayin nyo ba na ganyan lagi? Na kailangan din natin ng pag-iingat sa sarili. No? Naniniwala din naman ako na hindi ang kasuotan ang dapat pinagbabago ng maayos. Totoo naman, hindi lang yan. Pero kasama kasi yan sa factor kung bakit nababastos ang babae. Kasama yan. For example, alam mo yung lugar na punong-puno ng, alam mo yung squammy, for example, lugar na puro squammy. Hindi mo naman pwede sabihin, lahat kayo magtino ng pag-iisip ha. Bigla kang lalakad doon na nakatupis ka. Or kahit kahit basta maputi ka, tapos naka-sports bra ka, dadaan ka doon. Hindi ka makaka-survive ng hindi ka mamamanyak doon. Ganun ang totoong mundo eh. 'Di ba? Wala tayong time na na pag-iisip nyo, ayusin pag-iisip nyo. Hindi mo makontrol yun. Napaka-imposible nito. Kahit na agree ako dito, na pag-iisip ang ayusin, hindi, mahirap ito. Kaya kailangan mag-ingat din tayo. Parang ganito yun, ang paborito kong ang paborito kong laging analogy diyan. Hindi naman ganito, ako makaka-relate dito yung mga nagmo-motor. Hindi naman porket nagsusuot ka ng helmet ay makakasurvive ka na sa aksidente. Tama, di ba? Mandatory ang magsuot ng helmet. 'Di ba? Nasa batas 'yan yung na magsuot ka ng helmet, 'di ba? Pero hindi naman helmet yung dahilan kung ba't makakaligtas ka. Kahit nga minsan naka full protection ka na. Ka rin eh, delikado, namamatay pa rin eh. So dahil ba ganun, may namamatay kahit nagsusuot pa rin ng helmet, may namamatay pa rin sa aksidente, wag na natin ipatupad na magsuot ng helmet. Agree kayo? Hindi naman pala siguradong mabubuhay ka pag nag-helmet ka eh. Let's say protektado ang ulo mo, tapos nagulungan yung katawan mo ng truck, patay ka rin eh. Ano pa silbi ng pag-helmet? Hindi naman pala makakasigurado na parang sa pagdadamit naniniwala din ako na kahit madre pa ang suot mo, kung mamanyakin ka talaga. Agree kayo doon? Totoo yun. Lalo na pag medyo foreigner ang itsura ng madre, dito sa Pilipinas, di ba, ang standard natin sa maganda at sexy, mga foreigner, mga Hollywood beauties, ganon. Same lang yun eh. Kahit magdamit ka pala ng ganun, mamamanya ka rin pala eh. 'Di ba? Ganun din, mag-helmet ka rin lang pala, pwede ka rin naman pala mamatay. Huwag ka na mag-helmet. Ba't pa tayo pinapasuot ng helmet? Anong purpose? Kasi meron tayong hinahabol na maliit na chance. Kahit pa sabihin mong hindi garantisadong mabubuhay ka sa aksidente kapag ka nag-helmet ka, may mga chance kasi na pwedeng ulo lang ang tumama mo, mapoproteksyonan ka.
'Di ba? May hinahabol kasi tayo maliit na chance at malaking ano 'yon. Malaking bagay 'yon sa survival natin. For example, no, yes, I do agree na kahit anong suotin mo pwede ka mamanyak. Pero mas malaki ang chance na hindi ka mamanyak kung maayos ang suot mo. Kumpara mo, let's say si Ma'am Lance, ano, I do agree, minsan nababastos siya sa comment section eh. 'Di ba? Kahit na sabihin mong maayos ang suot niya o ano, ikumpara mo 'yan sa dami ng bastos doon sa mga content creator na nagpapakita ng suso. 'Di ba? Ang nangyayari kasi kay Ma'am Lance, hindi niya na pinapansin yung mga positive eh. Ang nakikita niya na lang diyan yung negative. Pero kung titingnan niya yung ratio nung manyakis sa post ng mga nakabra versus sa ano niya, meron mang bastos sa kanya, hindi ganoon karami sa ano. At given na 'yun. Nasa social media kay lahat ng uri ng tao kasi nandito. Just sa 2 million, don't expect, ma'am, ha. Ang bilis ng growth niya, no? 4.6 million followers. Ma'am, ha, don't expect na yung 4.6 million followers mo na yan ay mga anghel lahat yan. 'Di ba? Walang ganon sa mundo. Although na matalino to si Ma'am Lance, ano, I think hindi pa siya handa na humarap sa tunay na mundo. 'Di ba? Kasi kung ako lang, ha, sa kaka-post na ganito, ano eh, dapat hinayaan mo na lang eh. Yung sinasabing gayahin mo si Lance na karespe-respeto, tama naman ito eh. Gayahin ka, ikaw dapat ang modelo. Kasi nakikita mo lang kasi yung mga negative na comments sa'yo eh. Kung bubuksan mo yung comment section mo, may manyakis man dyan, no? May manyakis man dyan, eh mas marami naman yung nirerespeto ka dyan. Yung ratio nun. Hindi mawawala yan kung safeguard niya, 99.99 lang. May point something pa na natitirang bakterya, di ba? Di ba sa commercial nila? Oh, yung mga nakaabot sa safeguard. Hindi naman 100% na. Di ba, men? Yun ang ano, yun ang tsaka, paano ba yung pambabastos sa'yo, yung sabihin, ito ha, yung pambabastos kasi, ganito, sometimes kasi, ano eh, parang subjective siya eh. Meron kasing halimbawa, nasabihan ka lang na, crush kita, gusto kita maging girlfriend, pambabastos na sa'yo yun. 'Di ba? Paano, ano, maliban na lang, siyempre may mga obvious na pambabastos na, alam mo na, di ba? Yung pag sinabihan ka sexually, yun. Pero paano ba yung pambabastos na, sa'yo? Baka naman kasi sometimes, no, na-crushan ka dyan. Yung simpleng sinabi na, crush ko, sana ikaw ang maging girlfriend ko, pambabastos na sa'yo. Ganun ba? Anyway, no, ito, ganito, no? Yung sinabi ni, hindi ko kinukontra ito, tama ito. Yung mga sinabi niya naman dito, tama naman ito. Lalo na itong sinabi ni Ma'am Lance sa bandang huli na ang pag-iisip ponyo ay ang sanang ayusin. Oo, tama yan. Ang problema, imposible naman kasi mangyari ito. Diba? Ka-level ito na sana magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Sinong may ayaw nun? Pero imposible yun eh. Kaya sometimes, tayo na yung kailangan mag-adjust talaga. Given na yan. Hindi naman every time na magpa-follow sa'yo, mag-fill up pa sila ng form na ikaw ba ay manyakis o hindi. Nag-follow ka lang ba sa akin dahil crush mo ako o dahil doon sa content ko? 'Di ba? Tandaan mo, majority na nag-follow sa'yo dito, katulad ko, no? Ay, hindi pa pala ako nag-follow, sorry. Pero nakikita na kita sa wall ko, karamihan ng mga sumusubaybay sa'yo, katulad ko,
'Di ba? Hindi naman dahil sa content mo eh. Dahil natuwa lang kami sa'yo. 'Di ba? Or nakrushan ka. At hindi naman masama yun. Masama ba yun? Kaya nga kayo mga babae, nagkakaroon din kayo ng crush eh. 'Di ba? Hindi mo may expect na ang gusto mo lang ba mag-follow sa'yo dahil do sa content mo? Sa real talk ha, sorry Ma'am Lance ha. Real talk ha, mas marami pang informative na channel kaysa sa'yo eh. Alam mo kung bakit ka finalo? Dahil kasi sa charm mo. 'Di ba? Yung huling reaction ko, hindi ko naman naiintindihan sinasabi mo eh. Masarap ka kasing panoorin. Hindi ha, mamaya yung konteksto ko ng masarap. Ibig ko sabihin parang ang gaan mo sa, yung hindi nakaka-stress, 'di ba? Pag nag-i-scroll ka, no? Ang mapapanood mo, politics, 'di ba? Sila Cayetano, sila Marcoleta, sila Kiko, na daldala na, alam mo yon, nakaka-stress. Tapos yung sa Ateneo issue pa, ito yung latest sa Tacloban, parang sobrang negative. Pero pag ikaw napanood kasi, yung kahit hindi naman interesado sa sinasabi mo, sa totoo lang, no, ito, wala namang interesado yung mga tanong na ganito, na anong nauna, itlog o manok. Wala namang may paki dyan eh. Hindi, meron siguro, no, maliit na pero papanoorin yan dahil ikaw yung nagsasalita. Magiging interested yung tao dahil ikaw ang nagsasalita. 'Di ba? Yun ang dapat naiisip ni Ma'am Lance. Na kasama, kaya sinasabi na gayahin nyo si Lance Carespeto. Kasi hindi mo kailangan magpakita ng dede. Hindi mo kailangan magsando para panoorin ka. May charm ka na na sana meron din yung ibang babae na nagko-content. Kasi masarap ka kasi panoorin. Kaya nasasabi ng tao to, sana parang ang dating kasi parang ini-invalidate mo kasi ito eh. Parang ako as supporter, tapos sinabi ko to, tapos biglang magsasalita kang ganyan, nakaka-hurt ng feelings ito. Na para bang hindi namin alam yung sinasabi namin sa'yo. Ngayon, kung ayaw mo, edi wag. 'Di ba? Yun lang naman. Kaya mo, kasi sa bagay, no, siguro, bata pa ito eh. Magkaidaran lang kasi kami ni Lance eh. Bata siguro hindi niya pa talaga alam yung takbo ng totoong social media. Kailan ba nag-start ang channel nito? Kailan ba siya nag-start? Bago lang yata ito no? Parang ngayon ko lang siya nakita eh. Bibihira kasi magkaroon ng magic na ganyan. Biruin mo, nung isang araw lang kita kinontent, 2 million ka lang. Ngayon, 4.6 million ka na agad. 'Di ba? Nagtulong-tulong kasi yung mga netizen na idala ka diyan sa taas. Tapos bigla mo sasabihin na ganito na parang sinasabi mo na invalid itong sinasabi sa iyo, men. 'Di ba? Anyway, inuulit ko walang mali dito sa sinasabi mo, pero parang out of touch ka lang sa reality. Diba? Hindi naman masama na sabihin ito. Kaya lang, mukhang kulang pa yung pangunawa niya sa totoong mundo. Kaya mga men, yung totoong mundo kasi cruel yun eh. Walang patawad yun. Kahit wala kang ginagawa, bigla ka nalang mabibiktima dun sa totoong mundo. Sa fairy tale world, no? Unicorns and rainbow, kahit sumablay ka, 'di ba? Lagi ka nagtatagumpay. Pero sa real world kasi hindi ganoon eh. 'Di ba? Kailangan maging matatag tayo. Kailangan maging matatag. Siguro nabigla siya sa dami sa dami na naging followers niya. Na-realize niya na hindi lahat ng itong followers na ito ay mahal ako dahil sa content ko. 'Di ba? Finalo ako dito dahil na-crushan ako na
pinagpantasyahan ako. Siguro ganun yung nasa isip niya. Anyway, meron pang isang issue eh. Ito naman kay Chris Bryant, no? Sana ba yun? Sino nag-post? Sino nag-forward sa akin? Si Sir Jack eh. Ito, gumawa si Chris Bryant. Ano ba ito, man? Ito naman, i-call out ko si Chris Bryant dahil dito. Yung gumawa ng ganyan, no, nag-comment si This is Lance, sabi ganun. Hindi po nakakatuwa ang mga ganitong content. I support all content creators, but this kind ang pangbabastos sa mga kababaihan ay hindi nakakatuwa. Hindi po porket hindi po ako nagsasalita pa tungkol dito ay okay lang po sa mga ganito. Please do better po. Thank you po. Kasuhan daw, sabi nung patay si brother. Ano ba? Di ba nagkaroon na ng kontrobersiya itong kumag na to? Di pa rin ba Chris Bryant naman, ano ba? Pero Ma'am Lance, marami pa yan eh. Marami pang parating yan eh. Dapat hindi mo na binibigyan, focus ka na lang sa ano mo. 'Di ba? Marami pa yan. Siguro, ngayon ka lang siguro nakakaranas ng ganyan, na marami nagkagusto sa'yo na kung ano-anong ginagawa. 'Di ba? Marami pang parating yan, ma'am. Wag mo na lang pansinin siguro. Katulad niyan, pag napansin mo kasi yan, maka-highlight lalo yan. Pinansin mo eh. 'Di ba? Mahirap naman talagang hindi pansinin. Kahit di naman ako, sinasabihan ako, yung mga basher wag pansinin. Pero mahirap naman kasi talaga. Para siyang kati eh, pero ang the best way talaga, hindi pansinin eh. Kasi once na pinansin mo to, nakuha niya na naman yung gusto niya eh. 'Di ba? Talaga. Pag kinasuhan ka yan. Hindi na nadala eh. Anyway, hindi naman ako against kay Ma'am Lance. 'Di ba? Sometimes siguro nabigla siya sa dami ng uri ng tao na nag-follow sa kanya. 'Di ba? So, ito lang muna yung pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.